Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-iipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. Mga gilo kong mga kapatid, amainin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hodea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito, sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay ang pananampalataya ng mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinasansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila sa Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod.
Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa Kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga giliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw nating nakikiisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din. Mga giliw kong mga kapatid, napakinggan ho natin sa ating mabuting balita ang mga paalala ni Jesus, lalo tigit sa kanyang mga alagad. Ito'y paalala ni Jesus sapagkat alam ni Jesus ang dadanasin ng kanyang mga alagad. Na kung ano ang kanyang dinanas, ay most probably ganun din ang dadanasin ng mga nangangaral niyang mga alagad. At ano ang dinanas ni Jesus? Na kahit siya'y nangangaral ng katotohanan, siya ay inuusig ng mga tao. At yun ang sinabi niya. Bago pa man kayo kapuutan ng mga tao, kinapuutan na ako ng sanlibutan. Kaya nga paalala niya rin sa kanila, kung kinapuputan kayo, huwag kayong mag-alala. Ipagpatuloy ninyo kung ano ang inyong ginagawa. Ihayag ninyo kung ano ang katotohanan. Mga giliw kong mga kapatid, itong paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na ito ay paalala din para sa atin ngayon na sumusunod sa Kanya. Yung katapatan kay Jesus. Katapatan na tayo bilang mga Katolikong Kristiyano, tayo dapat ay magiging tapat sa pagsunod natin sa Kanya. Kahit na may kakibat itong pag-uusig, kahit may kakibat itong sa atin na kung ano ang sabihin, kahit may kaakibat itong maraming mga bagay na mawawala sa atin, lagi nating alalahanin.
Ang reward natin ay hindi narito sa lupa, kundi sa langit. Kaya nga sinabi pa rin ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Pero sinabi niya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Hindi tayo titigil sa sanlibutang ito. Hindi ang sanlibutan ang hawak sa atin. Iisa lang ang hawak sa atin, kundi ang Diyos. Kaya mga gilo ko mga kapatid, napakahalaga na maging tapat tayo sa Kanya. At paano ba tayo magiging tapat? Ano ba ang sukatan sa buhay katapatan? Una, siguro tayo ay magiging tapat kapag tayo ay nagpapakabuti. Lahat naman ho tayo merong kahinaan sa buhay. Lahat naman ho tayo merong pagkakamali sa buhay. Lahat naman ho tayo ay may mga pagkukulang. Pero mga gilo ko mga kapatid, nagiging tapat ang isang tao kung nagsusumikap siyang magpakabuti. Kung sa araw-araw na buhay niya ay pinagsusumikapan niyang gumawa ng tama. Kung sa araw-araw na buhay natin, pinagsusumikapan nating ituwid ang lahat ng mga bagay na alam nating hindi makakatulong sa atin. Mga giliw kong mga kapatid, ang pagpapakabuti ang isang daan upang tayo ay maging tapat. Ang pagpapakabuti at paggawa ng mabuti ay isang daan upang masabi natin sa ating sarili na tayo ay tagasunod ng Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, sa mata ng Diyos, kailanman hindi naging mali ang gumawa ng mabuti. Ano? Pero sa mata ng tao, malimit. Ano ba ang nangyayari? Kapag ka gumagawa ka ng mabuti, mayroon pa rin nasasabi ang mga tao. No? Yun ay sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, kapag tayo ay gumawa ng mabuti, tayo ay nagiging tapat sa Kanya. Pangalawa, ano pa ang sukatan ng katapatan? At paano tayo magiging tapat? Pangalawa, kung marunong tayong magmahal. No? Kayo bilang mga magulang, nung kayo ay ikinasal, yan ang sinumpaan ninyo. Magiging tapat sa isa't isa. At paano ba ninyo mapapanatili ang pagiging tapat? Kapag kamahal ninyo ang isa't isa. Hindi ka makakagawa ng kung anumang bagay kung lubusan mong minamahal ang iyong kasama sa buhay. Hindi mo siya masasaktan kung talagang nandoon ang iyong pagmamahal. Kaya pagmamahal pa rin, mga gilo kong mga kapatid, ang magiging daan upang hindi rin natin masaktan si Jesus, upang hindi rin tayo lumayo kay Jesus. Kung mahal natin ang Diyos, alam natin siya ang ating sinusundan, hindi tayo lilihis ng landas dahil alam natin, narito ang ating minamahal. Ganun din sa buhay natin. Kahit anuman ang estado ng buhay natin, anuman ang katayuan natin sa buhay, kung mahal natin ang kinatatayuan natin sa buhay, ibibigay at ibibigay natin ang lahat. Mga giliw kong mga kapatid, yung paalala ni Jesus na katapatan sa kanyang mga alagad ay paalala para sa atin sa buhay pananampalataya natin. Narito na tayo sa katotohanan ng buhay. Narito na tayo sa pinakatotoo sa pananampalataya natin, ang pagsunod kay Jesus. Huwag na tayong lumayo. Ibigay na natin yung lubusan nating pagmamahal sa Kanya. At pangatlo, lalo tigit sa lahat, na tayo ay masasabi nating tapat at gumagawa tayo ng tama
kung tayo ay may takot sa Diyos. Hindi tayo makakagawa ng pagkakamali. Hindi tayo makakagawa ng kung anumang bagay kung kinikilala nating merong Diyos. Kung alam natin sa ating sarili na after which ay may huusga sa atin. Kung alam natin sa ating sarili na sa bandang huli, tayo ay aakyat at huhusgahan niya. Kaya mga giliw kong mga kapatid, lagi nating iisipin, buhay ang Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa lupa ay nakikita niya. Kung ano man yung kamalian, pagkukulang nating nagagawa, siya mismo ang nakakakita. Hindi man ito makita ng mga tao, hindi man ito makita ng mga nasa paligid natin, pero sa mata ng Diyos, hindi tayo makakatakas. Sa mata ng Diyos, hindi natin siya pwedeng pagsinungalangan. Sa mata ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong nagawang pagkakamali. Kaya mga giliw kong mga kapatid, isa sa mga sukatan din para magiging tapat ay yung takot sa Kanya. Sapagkat kung tayo ay may takot sa Diyos, kailanman hindi tayo makakagawa ng kung anumang bagay na taliwas sa Kanya. Dahil alam natin na tayo ay unang minahal ng Diyos, na tayo ay unang pinag-alayan niya ng Kanyang buhay. Utang na loob natin na sana tayo rin ay magsumikap na maging mabuti. Mga giliw kong mga kapatid, tatlong mahalagang sukatan o basihan para masabi nating tayo ay tapat sa Kanya. Una ay ang pagsumikap sa paggawa ng mabuti. Sa pagsusumikap natin sa paggawa ng mabuti, lagi nating titingnan, meron tayong sinusundan. Yun ay ang Diyos. Pangalawa ay ang lubusan nating pagmamahal. Sapagkat kung nagmamahal tayo, kailanman hindi tayo lilihis ng landas. Sapagkat alam natin na meron tayong taong minamahal, yun ay ang Diyos. At pangatlo, yung takot natin sa Kanya. Takot natin na alam natin na meron tayong hahantungan. Alam natin na merong hangganan ng buhay natin. At yung hangganan ng buhay natin, ang Diyos lamang ang siyang husga sa atin. Kaya mga giliw kong mga kapatid, sana sa pang-araw-araw nating buhay, bagamat meron tayong mga kahinaan, bagamat meron tayong mga pagkukulang, bagamat may mga bagay na magagawa tayong kamalian. Pero sana mga giliw kong mga kapatid, pagsumikapan natin na tayo ay makagawa ng mabuti. Pagsumikapan natin na tayo ay magmahal sa Kanya. Pagsumikapan natin na tayo ay magkaroon ng takot sa Kanya. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumuhay sa Kanyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin ng mabubuting aral. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapagligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang humango sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at irmi itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito
sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tudulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo ng niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagmamalasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain mapagmahal at mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, maging taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pag-iipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga gilo kong mga kapatid, amainin muna natin ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo
anak ng isang mananampalatayang Hudeya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito, sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay ang pananampalataya ng mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinasansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misiya, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila sa Misiya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo.
Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga giliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw nating nakikisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din. Mga giliw kong mga kapatid, napakinggan ho natin sa ating mabuting balita ang mga paalala ni Jesus, lalo tigit sa kanyang mga alagad. Ito'y paalala ni Jesus sapagkat alam ni Jesus ang dadanasin ng kanyang mga alagad. Na kung ano ang kanyang dinanas, ay most probably ganun din ang dadanasin ng mga nangangaral niyang mga alagad. At ano ang dinanas ni Jesus? Na kahit siya'y nangangaral ng katotohanan, siya ay inuusig ng mga tao. At yun ang sinabi niya. Bago pa man kayo kapuutan ng mga tao, kinapuutan na ako ng sanlibutan. Kaya nga paalala niya rin sa kanila, kung kinapuputan kayo, huwag kayong mag-alala. Ipagpatuloy ninyo kung ano ang inyong ginagawa. Ihayag ninyo kung ano ang katotohanan. Mga giliw kong mga kapatid, itong paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na ito ay paalala din para sa atin ngayon na sumusunod sa Kanya. Yung katapatan kay Jesus. Katapatan na tayo bilang mga Katolikong Kristiyano, tayo dapat ay magiging tapat sa pagsunod natin sa Kanya. Kahit na may kaakibat itong pag-uusig, kahit may kaakibat itong sa atin na kung ano ang sabihin, kahit may kaakibat itong maraming mga bagay na mawawala sa atin, lagi nating alalahanin, ang reward natin ay hindi narito sa lupa, kundi sa langit. Kaya nga sinabi pa rin ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Pero sinabi niya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Hindi tayo titigil sa sanlibutang ito. Hindi ang sanlibutan ang hawak sa atin. Iisa lang ang hawak sa atin, kundi ang Diyos. Kaya mga giliw kong mga kapatid, napakahalaga na maging tapat tayo sa Kanya. At paano ba tayo magiging tapat? Ano ba ang sukatan sa buhay katapatan? Una, siguro tayo ay magiging tapat kapag tayo ay nagpapakabuti. Lahat naman ho tayo merong kahinaan sa buhay. Lahat naman ho tayo merong pagkakamali sa buhay. Lahat naman ho tayo ay may mga pagkukulang. Pero mga giliw kong mga kapatid, nagiging tapat ang isang tao kung nagsusumikap siyang magpakabuti. Kung sa araw-araw na buhay niya ay pinagsusumikapan niyang gumawa ng tama. Kung sa araw-araw na buhay natin, pinagsusumikapan nating ituwid ang lahat ng mga bagay na alam nating hindi makakatulong sa atin. Mga giliw kong mga kapatid, ang pagpapakabuti ang isang daan upang tayo ay maging tapat. Ang pagpapakabuti at paggawa ng mabuti ay isang daan upang masabi natin sa ating sarili na tayo ay tagasunod ng Diyos.
Mga giliw kong mga kapatid, sa mata ng Diyos, kailanman hindi naging mali ang gumawa ng mabuti. Ano? Pero sa mata ng tao, malimit. Ano ba ang nangyayari? Kapag ka gumagawa ka ng mabuti, mayroon pa rin nasasabi ang mga tao. No? Yun ay sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, kapag tayo ay gumawa ng mabuti, tayo ay nagiging tapat sa Kanya. Pangalawa, ano pa ang sukatan ng katapatan? At paano tayo magiging tapat? Pangalawa, kung marunong tayong magmahal. No? Kayo bilang mga magulang, nung kayo ay ikinasal, yan ang sinumpaan ninyo. Magiging tapat sa isa't isa. At papaano ba ninyo mapapanatili ang pagiging tapat? Kapag kamahal ninyo ang isa't isa. Hindi ka makakagawa ng kung anumang bagay kung lubusan mong minamahal ang iyong kasama sa buhay. Hindi mo siya masasaktan kung talagang nandoon ang iyong pagmamahal. Kaya pagmamahal pa rin, mga giliw kong mga kapatid, ang magiging daan upang hindi rin natin masaktan si Jesus. Upang hindi rin tayo lumayo kay Jesus. Kung mahal natin ang Diyos, alam natin siya ang ating sinusundan, hindi tayo lilihis ng landas dahil alam natin, narito ang ating minamahal. Ganun din sa buhay natin. Kahit anuman ang estado ng buhay natin, anuman ang katayuan natin sa buhay, kung mahal natin ang kinatatayuan natin sa buhay, ibibigay at ibibigay natin ang lahat. Mga giliw kong mga kapatid, yung paalala ni Jesus na katapatan sa kanyang mga alagad ay paalala para sa atin sa buhay pananampalataya natin. Narito na tayo sa katotohanan ng buhay. Narito na tayo sa pinakatotoo sa pananampalataya natin, ang pagsunod kay Jesus. Huwag na tayong lumayo. Ibigay na natin yung lubusan nating pagmamahal sa Kanya. At pangatlo, lalo tigit sa lahat, na tayo ay masasabi nating tapat at gumagawa tayo ng tama kung tayo ay may takot sa Diyos. Hindi tayo makakagawa ng pagkakamali. Hindi tayo makakagawa ng kung anumang bagay kung kinikilala nating merong Diyos. Kung alam natin sa ating sarili na after which ay may huusga sa atin. Kung alam natin sa ating sarili na sa bandang huli, tayo ay aakyat at huhusgahan niya. Kaya mga giliw kong mga kapatid, lagi nating iisipin, buhay ang Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa lupa ay nakikita niya. Kung ano man yung kamalian, pagkukulang nating nagagawa, siya mismo ang nakakakita. Hindi man ito makita ng mga tao, hindi man ito makita ng mga nasa paligid natin, pero sa mata ng Diyos, hindi tayo makakatakas. Sa mata ng Diyos, hindi natin siya pwedeng pagsinungalangan. Sa mata ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong nagawang pagkakamali. Kaya mga giliw kong mga kapatid, isa sa mga sukatan din para magiging tapat ay yung takot sa Kanya. Sapagkat kung tayo ay may takot sa Diyos, kailanman hindi tayo makakagawa ng kung anumang bagay na taliwas sa Kanya. Dahil alam natin na tayo ay unang minahal ng Diyos, na tayo ay unang pinag-alayan niya ng Kanyang buhay. Utang na loob natin na sana tayo rin ay magsumikap na maging mabuti. Mga giliw kong mga kapatid, tatlong mahalagang sukatan o basihan para masabi nating tayo ay tapat sa Kanya. Una ay ang pagsumikap sa paggawa ng mabuti. Sa pagsusumikap natin sa paggawa ng mabuti, lagi nating titingnan, meron tayong sinusundan. Yun ay
ang Diyos. Pangalawa ay ang lubusan nating pagmamahal. Sapagkat kung nagmamahal tayo, kailanman hindi tayo lilihis ng landas. Sapagkat alam natin na meron tayong taong minamahal, yun ay ang Diyos. At pangatlo, yung takot natin sa Kanya. Takot natin na alam natin na meron tayong hahantungan. Alam natin na merong hangganan ng buhay natin. At yung hangganan ng buhay natin, ang Diyos lamang ang siyang husga sa atin. Kaya mga gilo ko mga kapatid, sana sa pang-araw-araw nating buhay, bagamat meron tayong mga kahinaan, bagamat meron tayong mga pagkukulang, bagamat may mga bagay na magagawa tayong kamalian. Pero sana mga gilo ko mga kapatid, pagsumikapan natin na tayo ay makagawa ng mabuti. Pagsumikapan natin na tayo ay magmahal sa Kanya. Pagsumikapan natin na tayo ay magkaroon ng takot sa Kanya. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumuhay sa Kanyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin ng mabubuting aral. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapagligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang humango sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at irmi itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Nang may kababaan ng loob, sama-sama tudulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayo ng niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagmamalasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa
sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, magtaglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.